Isa lamang kaming hamak na pamilyang namumuhay sa bawat araw sa pamamaraang isang kahig at isang tuka. Ang aking mga magulang ay parehong ipinanganak sa mahirap na estado lamang, kung saan gayon din ang aming kinahinatnan ng aking nakababatang kapatid na tumutulong na sa gawaing bukid sa kanyang murang edad. Mas lubos pa kaming naghihirap dahil sa pang-aalipustang aming nararanasan mula sa mga dayuhang Espanyol. Kagaya ng aking mga kaibigan, tuluyan akong napuno ng takot at puot sa tuwing sila'y aking nakikita. Suot ang kanilang mga uniforme, buong yabang na nilalakad ang mga kalsada kasama ang kanilang mga sandat at mga noong sa amin ay parating nakakunot. Dumating ang araw na muli na naman naming naranasan ang kanilang paghihinagpis. Isang gabing umuwi ang aking ama na may dalang masamang balita. Habang kami walang kaalam-alam na ito'y magtatanim ng galit sa lahat na siyang magpapausbong ng pagbabagong aming aanihin sa hinaharap. Wika ni ama ay tinanggalan umano sila ng karapatan ng nakaupong gobernador general at ibinahagi niya sa amin nina ina ang plano nilang mag-aklas laban dito. Agad naman siyang tinutulan ng ina, ngunit buo na ang kanyang loob kung kaya't hindi na namin siya napigilan pa. Makalipas ang ilang linggo, kinaumagahan ng kapistahan ng mahal na Birhen ng Loreto. Narinig ko na lamang kay ina na hindi umuwi ang ama noong kinagabihan at may kaguluhan umanong naganap sa sampalok. At sa isang iglap lang, wala na raw ang ama. Namatay raw siya sa nangyaring pag-aaklas. Nagliyab din ng pagkamuhing aking naramdaman nang malaman kong ipinalabas ng mga Espanyol ang pag-aaklas bilang isang malaking rebelyon na pinlano ng mga parit edukado. Matapos ang ilang araw at ng libing ng aking ama, ay dumalo kami nina ina sa pagbitay ng 3 paring martir na pinaratangan bilang mga kasangkot. At dahil dito ay aking unti-unting naintindihan na patuloy naming mararanasan ang pagmamaltratong ito kung walang maglalakas loob na ipaglaban ang aming mga karapatan at kalayaan. Ngunit simula pa lamang ito ng namumuong himagsikan. The narrator in the story is Malaya, the daughter of a laborer in Cavite whose rights were revoked by General Governor Izquierdo. As a result of the abolition of their privileges, Malaya's father and his fellow workers, along with soldiers and some Cavite residents, joined the mutiny led by Sergeant Lamadrid on January 20, 1872. Mistaking a fireworks display meant for the Feast of the Virgin of Loreto as a sign to attack, the arsenal's forces seized the Spanish officers and soldiers on sight. In history, particularly from the Spanish perspective, like that of historian Jose Montero y Vidal, and officials such as Governor General Rafael Izquierdo, this 1872 mutiny was portrayed as a major conspiracy against Spain's sovereignty and an attempt to overpower the church held by the friars. Those allegedly accused of leading the revolt, comprising of patriots, lawyers, and priests like the renowned Camburza, who merely supported Filipinos for fighting for their rights, were subjected to an unfair trial. These men were suspended and sentenced to life imprisonment and, in the case of the 3 martyred priests on February 17, 1872, were executed. This event shows the courage and sacrifice of those who fought for their rights against their oppressors. Although they failed and most of them met an unfortunate fate, they nonetheless successfully ignited the fire of nationalism in the hearts of the Filipinos. Let this be a reminder to us nowadays. Speak up when there's something wrong, point it out if anyone's at fault, and always hold your head up high, even if everyone's taking you and your principles down. Tandaan, laging may kalaban ang taong may pinaglalaban.